Ang talagang magpapahirap sa'yo yung committing sin eh. If you commit sin against the Lord, you will suffer. Parang gusto ko siyang yakapin kasi masakit. Despite of these problems, Yun, ng mga bashings, yun, we are peaceful and we are joyful. Pero malawak ang blessing at reward. Pwedeng financial, pwedeng material things, pwedeng hindi yun. Chris Ruff, Uncovered. Bro, anyway, may maganda akong tanong sa'yo. Kung babalikan mo yung batang Alvin, anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Ang Despite na sasabihin ko napagdaanan sa mo, kanya, kung babalik ka sa dati. Kunyari, magkasalubong kayo. Oo. Ikaw na ngayon yung future Alvin, tapos yung batang Alvin. Diba? Na, Ano lang? na nag-struggle dahil ulila. Ano ipapayo mo sa kanya? Sasabihin mo sa kanya, bro? Nagkasalubong kayo. gusto ko lang siyang yakapin. Ayun lang. Wala kang Tapos, sabihin. Paramdam yung love, ganon. Bakit gusto ko yakapin mo? sabihin, mahal ko siya. Kaya mo yan. Yun lang. Kasi mabigat talaga. Oo, kasi mabigat. So, parang sinasabi mo, hindi niya na-feel yung love nung bata pa siya. Parang gano'n eh. Na parang gusto na sumuko, kaya Oo, sabihin mo, kaya mo. iba kasi yung tanong mo, Chris. Biruin mo, makikita mo yung batang ikaw. Tapos, ang dami mong pinagdaanan, di ba? Parang gusto ko siyang yakapin kasi masakit. Tapos, knowing na nung 5 ka, wala kang nanay. Yung Mahirap. 9 ka, patay na tatay mo. Kaya nakaka-relate ako kay Simba eh. Di ba? Nung namatay tatay niya, tapos pinalayas pa siya ni Scar. Tama. Oo. Kung gaano kasakit yun, tapos nandun lang siya sa, parang palaboy siya eh. Buti nga may Pumba tsaka Timon eh. So bro, kung may pagsisisihan ka sa past life mo na mga nangyari, meron ka bang regret sa mga nangyari? At ano yun, bro? Regret? Sa mga decision mo o... Hindi, lagi kong sinasabi sa prayer ko na sabi ko, Lord, kung okay lang ang ugali ko nung bata pa ako, siguro okay pa rin sana yung kung ano yung ginagawa ko dati. Kasi hindi nga ako na-raise up eh ng mga magulang kasi patay na eh. Yung guardian ko, hindi naman ako na-raise up. Hindi ng mga nangbabash Oo, sa'yo diba? na wala kang guidance nung paglaki mo. So ngayon ka lang natuto dahil Sa Lord. sa pagbasa mo ng Bible. Nagkaroon ng akong Diyos. parang magulang eh. Wala nagturo sa'yo. Si Lord Kaya- ang nagpuno ng love sa akin ngayon. Kaya maraming naging okay sa mga decisions ko ngayon. Iwas ako sa mga ayaw ng Lord. Ang talagang magpapahirap sa'yo yung committing sin eh. If you commit sin against the Lord, you will suffer the consequences of your wrong decision. And totoo yun. If you commit sin, sige, tingnan mo yung consequence. Painful talaga. So, fast forward tayo, bro. So, sa ngayong buhay nyo ni IC, tingin mo, na-bless ba kayo despite ng yung mga setbacks, mga pinagdaanan nyo? Tingin nyo, masaya kayo or contented naman kayo sa mga decision nyo sa buhay nyo ngayon? Well, sa totoo lang, Chris, ang blessing or success, ano ba ang tinutukoy natin doon? Pera ba? Tama. Financial ba? Or material na bagay? Or yung status? I mean, sa puso nyo, kung masaya having kayo. great position? Ang hindi yun ang kinukonsider ko na bless kami after all. Despite of these problems, Yun, ng mga oo. bashings, Yun, we are peaceful and we are joyful. Why? And you're Because happy. it came from the Lord Jesus. Happy kayo? Yes, sabi ko together? nung nakaraan, Lord, nagbasa ako eh. Dinivote ko yung ibang time ko para magbasa ng comment. At marami akong bashings na nabasa. Yung 4 na videos na pinost ng pastor. Ang daming bashings, talagang nagbasa ako. Tapos chine-check ko yung heart ko. May lungkot, may anger, may masaya, iba-iba eh. Pero hindi ako umiyak. So nakita ko talagang... Sabi ko, Lord, ba't parang ganon yung nararamdaman matured ko? ka na sa Parang emotion. hindi ako parang ganon naapektuhan. Wala, simple lang. Tingin ko naging matured ka na. If you believe in Jesus, if you trust Him, if you have personal relationship with the Lord Jesus, you have eternal peace and eternal joy. Yan yung sinabi ni IC sa concert. So bro, kung may ihingi ka ng tawad sa mga ginawa mo sa buhay mo, ano yun? Ang
ang mga kasalanang binanggit ko dati, naihingi ko na ng tawad. Ngayon na Christian na ako, hindi ba ako nagkakasala? Nagkakasala pa rin kami. Magkaiba ang sinasadyang kasalanan ngayon. Sa kasalanan na biglang sumisipa, ang tawag doon sinful nature. Perfect ba ako na tatay? Hindi. Minsan, ang bilis ko magalit sa anak ko. Anong ginagawa ko? Nagsusorry ako sa kanila. Ginagawa mo Oo, yun. nagsusorry ka ako sa anak mga mo. anak ko. Sabi Ginagawa ko, mo yun. Zoe, Mahirap Yana, yun, I'm sorry Bilang tatay. na mabilis akong magalit. So, pero bago yun, Yun. nilecturean mo muna sila. Hindi, nagba-Bible study kami, but before bago ako mag-start, nagsusorry ako sa Hindi, kanila. I mean, kunyari, nagalit ka sa kanila. After nun, pinapaliwanag mo na sila ba't nagalit si daddy. Ganun. Minsan may Para ganon. mag-gets nila, di ba? Iba-iba. Minsan may ganon. Nagpapaliwanag napasobra ako kasi agad. minsan, di ba? Minsan sobra. Init ng ano Sa mo. ibang araw, pag dalawa na lang kami, sorry medyo sobra yung sinabi ko. May ganon ako. Paano ka binago ng salita ng Diyos? Yung kumpara sa dati mo. Kung i-compare mo. Binago talaga ako ng when the time na nag-believe ako sa gospel. Nung nag-believe ako sa gospel, yun yung ginawa ni Jesus. Gospel, meaning nagbasa ka ng Namatay. Bible. No, gospel, it means yung ginawa ni Kristo sa cross. Hindi, Namatay meaning siya. para maliwanag sa mga nanonood sa kasi hindi talaga nila mamagigets pag medyo hindi mo sinimplihan. So meaning, nagbasa ka, inintindi mo yung binasa mo, kung ano yung meaning nun. Then, Sinapuso mo, hindi lang sa isip. may pagkilos ng Panginoon bukod sa pagbabasa mo. Pag kumilos ang Panginoong Jesus sa puso mo, only the Lord Jesus can change you. So miraculously, the Lord Jesus changed my heart. Kasi, in short, ang lion kasi, ang nature niyang kumain ng meat ng karne. Ang rabbit, yung mga vegetables. Tayo, nung hindi pa ako Christian, ang nature natin gawin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Tama. Gawin hindi ka naman nagpe-pray eh. Hindi ka naman, ayaw mong magsimba eh. Puro kasalanan ginagawa mo eh. Sinungaling ka, babae ka. Nature natin, gumawa ng kasalanan. Pero, nung time na nakilala ko si Kristo at binago ka, tinouch ka ng Panginoon, nagkaroon ka ng bagong nature. Yung nature na yun, Pagkatao. nagde-desire ka na ngayon ng mga bagay na maka-Diyos. Ikatutuwa ng ano. Kaya miracle na gusto mong magsimba ngayon. Miracle na nagbabasa ka ng Bible. Miracle na nagpe-pray ka. Miracle na nag-o-obey ka sa word ni God. So, ang pagbabago, it came from the Lord Jesus. Kahit anong pagpupumilit mo, Mahirap. hindi ka... Di ba nga, tingnan mo, pag bagong taon, hindi na ako mag-yosi. Tatalon siya, di ba? Meron siyang New Year's resolution. Hindi na ako natutuloy. mambababae. Hindi na ako magsusugal. Pero after 1 month, after 2 months, nag-yosi ka ulit. Temptation, nandun. Di ba? So base hindi sa siya mga way sinabi mo, bro, nakat lang kita. Base sa mga sinabi mo, sa observation mo sa buhay mo, lalo kay IC, nung pagsunod niya sa Diyos, ano yung naging kapalit nun? Lalo ngayon, nakita mo bang may mga dumating sa inyong blessing, lalo na yung mga project? Kasi alam ko, nakita ko, CIC tumatanggap ng mga project, yung napopromote ng mga product para, minsan sa mga mall pa nga nakikita ko. So tingin mo, ano yung observation mo doon? Ang observation ko dyan, Chris, totoo naman na when you obey God, mayroong blessing at Isa pa yung reward. Zumba, di ba? Pero malawak ang blessing at reward. Pwedeng financial, pwedeng material things, pwedeng hindi yun. Okay? Tama, marami. Malawak yun. Maraming pwedeng ibigay ang Panginoon Pero kung sa'yo. financial, base doon sa Bukod mga doon, project niya. Kasi mahirap sabihin na nag-o-obey ka, kaya ka blessed materially. Mm-mm. Mahirap sabihin yun. Bakit? Kasi maraming nag-o-obey sa Panginoon, nananalig. Bakit walang material things? Katulad ni Mary. Si Mary naman ay mahirap eh. In fact, may 3 hari, di ba, na kinakanta na nagsidalaw. Hindi talaga 3 hari yun. Isang Wise malaking grupo yun, yung wise men. Ano binigay? Di ba? Gold, frankincense, and myrrh. Provision yun ni Lord sa kanila. Kasi after nilang umalis, papapatay ni Herod lahat ng bata. 2 years old pa baba. Aalis sila, punta silang Egypt. God provided to Mary and Joseph and Jesus.
para meron silang panggastos sa travel papuntang Egypt. Pero Mary worshiping the Lord truthfully, pati si Joseph. Pero hindi sila singyaman ni Herod. Sasabihin mo ba, ay, ano yan, hindi mahal ng Diyos yan. Kasi mahirap lang yung mga yan eh. Mahirap sabihin na you always obey God, kaya ka bless. Kasi may mga taong nag-o-obey kay Lord at mahal na mahal si Lord. Pero hindi sila materially blessed. Pero they really love the Lord. So, ang observation ko, baka plano ni Lord na ikaw ay isang taong mayaman. Anong purpose nun? Maganda May tanong mo si purpose, Lord. oo, depende sa tao. Mahirap kasi kapag ang tingin mo sa sarili mo kasi may status ka, mayaman ka. Mahirap na ang tingin mo sa ibang walang ganon, mababa. Paano kung pag-usapan natin yung mga vendor? Pag-usapan natin yung mga walang material Depende things? sa perspective ng tao. No? Ang tingin mo ngayon sa kanila, you are better than them kasi you have this. Teka, wait lang. Si God ang nagke-create. Siya ang may design dito sa mundo. Yun ang gusto ni Lord eh. Alam mo yun? Tama, bro. Si Noda Munoz ba? Kilala mo si Noda Munoz? Yung nagke-create ng yung mga bahay ng squatters area. Anong tawag doon? Miniature, di ba? Yung puro mga parang sa depressed area, squatters area. Yeah, Pero kanya meron art. ding gumagawang miniature, yung mga buildings, di ba? Sometimes, ang Panginoon, di ba nagagandahan ka dun sa squatters area? Na ginawa Kasi niya? art pa rin yun. Art, di ba? Ang ganda. Art pa rin yun, oo. Imagine mo, Pagkabata ang mo. Panginoon Diyos na nasa langit. May ginawa siyang mayayaman eh. Meron siyang ginawang mga mahihirap. Pero sa mata niya, maganda yun. Because He is the Creator. May iba ako, bro. Lagi kong nababasa sa mga comment section about sa pagsasayaw ni IC. Diba? Sayaw pa rin naman doon yung Zumba. Anong mo doon? Komento mo doon? Dahil mataas ang tingin nila and alam nilang naging part si IC nun. At ayaw ni IC, tingin nila mas pinipili niya yung Zumba. Ngayon, minamaliit nila yung Zumba. Hindi lang si IC minamaliit nila. Ang minamaliit nyo, buong industry ng Zumba. Hindi lang si IC, pati yung founder. Okay? At lahat ng mga mami na nagsusumba. Si Wawi de Guzman. Di ba nakita ko si Wawi de Guzman? Yun, nagsusumba. Zumba instructor. Oh. Sa comment yung yun, hindi lang si IC binabanatan nyo. Binabanatan nyo lahat. So, yung layunin ng Zumba is to become healthy. Tama ba? Nilulook down nyo ang Zumba industry sa ginawa nyo. Ano bang layunin nga? To become healthy. Yun ang Exercise. layunin. Pagpawisan. To spread yung ano. At saka yung damit, kagalang-galang. Di ba? Hindi labas yung cleavage, tsaka legs. That there's a lot of wealthy people, wealthy men, other politicians, or mga lalaki, mga nakatambay dyan, nakatingin sa cleavage at legs nila. Anong ginagawa? Alam nyo ba na baka bait yun? Alam nyo ba na naglalas yun? Did you know that Jesus said, if you look lustfully at the woman, you are already committed adultery in your heart? Yun. Tapos i-compare nyo ako na mas mabait si asawa ni at si na mas mabait kasi pinayagan yung mga asawa nila na nag-concert. Tapos ako masama kasi ang iniisip nyo, pinagbabawalan ko si IC na mag-concert. Si Lord nga ang nagbawal eh. Ako, sabi ko, kay IC, at saka nung nagsama si saka si IC sa Batangas, bago yung round 4, sabi niya, Mare, paalam mo naman si IC kay pare. Sabi ko, kung anong gusto ni IC, susuportahan ko. Kung gusto niya mag-concert, go for it. Kung ayaw niya, di wag. So meaning bro, yung sinasabi mo na
na desisyon, nirerespeto mo yung desisyon ni IC, hindi mo siya Oo. dinedirekta. Correct. Tsaka si Lord naman nagbabawal sa kanya na alam ko kung ba't Yung sinasabi pinagbabawal mo ni si Lord. Lord na nagbabawal kay Oo. IC. In-explain ko na yun Ibig sabihin sa paniniwala ni IC yun. Oo. Yun ang ano. Meron siyang personal relation. Ayaw ni Lord because of the name, clothes, and yung dance. May dance na seducing, ay may dance, at may dance na wholesome. Pag ikaw, sinayawan ka ng babaeng seducing, may mag-e-erect sa'yo. May mararamdaman ng lalaki. Pero kung ikaw sumasayaw So, ng... yun yung derechahan na ano. Kung ikaw sumasayaw ng wholesome, na hindi ka nangaakit, Enjoy lang yung parang yung masayang sayaw lang, entertainment diba? lang. Yun ang tama sa mata ng Diyos. So, yun nga bro naintindihan ko minsan, kaya minsan may nagbabashing sa'yo, parang direkta ka magsalita. Oo, eto nga, tandaan nyo to, dalawa lang. Direkta. Dalawa lang reaction nyo pag nagsalita ako tungkol sa inyo, pag tinatamaan kayo. Magalit kayo sa akin o magalit kayo sa kasalanan nyo. Yun lang yun. Pero pinipili nyo magalit sa akin. And acceptable na yun. Dalawa lang yan. Kasi kung ako, tinamaan, may nagsasalita, mali ako, ang gagawin ko, Lord, sorry, kasi nagawa ko to. Tama si Alvin. Lord, sorry, I repent. Hindi na ako mambababae. Yung gano'n. So ngayon, by the way, Pero bro, kung minsan naman kung mapapatunayan mong mali ka, handa ka namang humingi ng sorry, baba yung pride mo, tama ba? Oo, kung may mali ako. Lalo na kung makita mo na sa kalooban ng Diyos, tama ba kaya mong tanggapin yun? Oo, pag may mali ako, magsasorry ako. Kaya inisip kasi ng iba, hindi mo kaya magbaba ng pride. Para may eto nga, pinaglalaban ka lagi. Sinasabi nila, ma-pride ako. Hindi, mahirap kasing ma-determine kung driven by pride or driven by boldness. Ano ba yung boldness? Yung boldness kasi, may mga bagay na mahirap sabihin. Kailangan ko maging bold. Kailangan ko maging matapang. Para masabi ko. Kaya lang, pag ininterpret mo yun na ang tapang nito. Hindi tapang eh. Ang yabang nito. Ganun yun. Yun na yung impression sa'yo. You need Dahil to boldness, determine sa boldness mo. kung bold ba to o prideful to. Kasi, inamin ko nga I was wrong I admit may mga mali ako Anyway bro, eto kasi isa pa sa mainit na ano. Ako kasi may anak din ako. So, parang naintindihan ko to. So, marami din bukod sa bashing, yung nagsasabi about kay Andre, ikaw daw yung naglalayo kay IC. Totoo ba yun? Para marinig din yung side mo, na mabigay mo yung side mo, totoo ba yun na ikaw yung humaharang? Maganda yung ano mo yung para question mabigay mo mo yung side mo. Maraming Ako daw katanungan. ang dahilan. Bakit umalis din? Bakit umalis si Andre? Kasi nung kinasal kami ni IC 2012, tumira si Andre sa akin. Ilan taon siya nun? 8 years old, 9 years old. 8 to 9. Oo. So, Hanggang 10 years old. Hanggang 10. Lalaking lalaki yan. May crush pa nga yan Pag may assignment, ako nagkukumpleto. Ino-open sa'yo na may crush siya? Kay IC, alam naman namin kasi kami nag-aalaga. Nag-open din sa'yo. Monday to Friday. Talagang babae, yung sinabi sa'yo. Crush. Monday to Friday, hinahatid ko yan sa school. Talagang na-guide mo rin. Hinahatid ko. Ikaw mismo ang naghahatid? Oo, naghahatid ako. Ako magsusundo. Bilang stepfather, ginagawa Stepfather, mo talaga yun. Breakfast, lunch, dinner, merienda. Inaasikaso ko si Andre. Inaasikaso, pinagluluto mo lang? Dinadala ko sa Pinagluluto mo church rin? para makilala si Jesus. Dinadala? Tapos, kinokorek ko pag may mali. Tinuruan ko mag-commute. Paano kinokorek? Pag may kasalanan siya, kinokorek ko. 7-Eleven yan, kinorek namin ni IZ. Paano ka mag-correct ng kay Andre? Ako kasi, paano mo siya sinasabihan? Kung paano, Pinapalo mo ba? kung paano si Yana Zoe and pantay Shekinah. ka. Pero Pantay. si Andre kasi 8 na, 9 and 10. Sabi ko, pag ang disiplina, 8, 9, 10 na, kinakausap na yan. Meaning di mo pinagbubuhatan ng kamay. Minsan, napicturean ko yun. Minsan, nagagawa ko rin sa anak ko yun Pantay naman, pantay naman. Kasi ang tigas ang ulo Pag matigas ang ulo mo, medyo nagle-level up ang disiplina.
Pero kapag medyo, alam ko, hindi naman sinadya. Pero never mo pinagmalupitan, ganun. Si Andre, Oo, hindi. Tama lang. Meron talaga akong anger. Kung ang complaint niya sa akin, yung grabing galit yung pinitsaraan ko siya Kasi hindi naman niya na experience yun nung 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2 na ang nag-alaga si yung ganung taon siya, yung ganung edad niya. Okay? So, lalaki yan. May sumisilip na mga signs na baka bading. Kasi malambot. So, napansin mo yun? Okay? Pag nagsasalita, may pitek. Napapansin mo May na pitek yan. ng Oo. pagkabakla. Pero gusto ko i-explain. Balik, kayo, makinig kayo. Mga galit na galit na hindi naintindihan Pero, yung kwento. bro, deep inside your heart, bro. Ito mahalaga kasi ito Oo. Nung 7 si Andre, 6 years old, 5, 4, 3, 2, 1, ang nag-alaga si Lola, babae. Ganun talaga mga lola, no? Kasama pa si Nasaan si IC? BC? Hindi pa Christian. Nasaan si tatay? BC? Wala. Sino nag-alaga? Si Lola at tita. Ano ang trabaho ng bata? Ang trabaho ng bata, yung ganong edad, mag-absorb ng nakikita, naririnig, at mga sinasabi mo. I-absorb niya lang. Ginagaya nila. Ang mga bata, parang sponge ng panlinis ng pinggan. Sip-sip lang ng sip-sip ng tubig at saka ng sabon. Ngayon, si Andre, ano na sip-sip? Yung pagiging malambot, ni Lola. Pag magsuklay. Magkaiba ang lalaki at babae. Ang babae, malambot talaga yan. Ang lalaki, ikaw, meron kang, ayan ang mga sinusuntok mo Sinil. Iba tayong mag-ipag-usap, iba tayong kumilos, ang lalaki. Ngayon, si Andre, lumaki kasama si Lola. Nasaan yung tatay? Yung tatay dapat nag-aalaga dun Ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nasaan siya? Wala naman siya Hindi ba nabash yung tatay niya? Hindi. Siguro, dinadalaw-dalaw lang. Pero, yung araw-araw na kasama mo yung anak mo, nasan ka? Wala ka. Sino inaatupag mo? Pero pinunan mo yon. Yung mga Nung 8, 9, 10, pinunan ko yun. Pero matanong ko, deep inside your heart, talagang tinuring mo ba siyang totoong anak? Oo, si Naramdaman Andre. mo? Oo. Yung kinukwento ko kanina, ano ba yun? Love yun Yung inaasikaso ko, love yun Part of love ni IC at ako, i-correct ka sa mali mo. Ano yung mali mo? Nung umalis na siya, lumayas yan Nalungkot ka Pumunta na ng Quezon province sa tatay niya. Ah. After 2 years, pagbalik niyan, nag-split. Nagladlad na. Bading na. Ba't naging ganun? Pero nung nasa amin, lalaki. Nung umalis, bading na. Pagbalik, bading na. Ano nangyari? Doon nga nakukumpare si Bakit IC, nyo pinabayaan sa province? Sa Quezon? Ba't naging bakla? Wag na tayong magduda. Ngayon, trans na. Tuwan-tuwa pa yung sasabihin mo ang mabuting tatay, yung inaccept yung lalaki mong anak na nagpakabakla, yun ba mabuting tatay? O mabuting tatay, yung nagagalit, bakit ka bakla? Lalaki ka na ginawa ng Diyos. Sino ang mabuting tatay? Tuwan-tuwa, ginawan pa ng kanta yung anak niya. Yun ba kinalulugod ng Diyos? Palakpakan mo yung lalaki mong anak na ginawa niya na nagpakabakla. Woo! Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa. Tapos, sino yung tumatayo na kung anong tama sa mata ng Diyos? Na huwag ka magpakabakla. Kami ni IC? Kami masama? Kamusta? World? Pinapalakpakan natin? So may mga tao talaga Yung mali? Ine-encourage nyo pa? So, Sasabihin nyo, love yun? I-accept? mahirap talaga minsan bre. Oo. Pero kung makikita mo si Andre at nandito siya ngayon at magkikita kayo, bilang naging tatay ka niya, anong sasabihin mo sa kanya? Well, nung mga nakaraan naman,
pinili niya talaga yung path na yun eh. Hindi, I mean, kung nandito siya ngayon, makakasama mo siya. Anong gusto mo ngayon? sabihin sa kanya? Bilang tatay, di ba, Oo. sabi mo nga, naging kahit pa paano, naging tatay ka, minahal mo siya bilang anak. So, anong gusto mong sabihin sa kanya bilang tumayong naging tatay kahit sa sandaling panahon? Anong gusto mong sabihin sa kanya bilang Ngayon, mag-repent ka kay Lord. Pagmahal na tatay. Mag-sorry ka kay Lord sa pagiging gusto mo maging bading. Kasi, paparusahan ka niya kung ayaw mong tumigil. If you listen to me, okay yun. Pero at the end of the day, if you don't want to listen, and you want to continue your path na papunta sa kapahamakan, you will suffer. So, narinig natin yung mga komento ni Brother Alvin tungkol sa mga ganong aspeto. Para sa akin kasi, hindi naman lahat napi-please, yon. So, para sa akin, yon. Hindi ko kailangan magpaliwanag kung tama man yung ginagawa ko. Pero, naiintindihan ko kailangan ipaliwanag ni Alvin. Kailangan niya i-stand bilang tao, bilang asawa niya, at anak niya, at bilang posisyon niya. Sa podcast na to may natututunan tayo na kung bakit ba naging matatag yung tao sa gitna ng mga pagsubok yan, na kahit binabash siya, hindi na masakit sa kanya, di ba? Hindi niya na masyadong inintindi. Miski ako may mga nangyari sa akin sa buhay ko, hindi ko naintindihan dati, ba't pinagdaanan ko yun, Lord? Ngayon, naisip ko yun, ano sa akin, salamat pala, Lord. Yun pala yung ibig mong sabihin. So yung may mga message sa'yo na nakaraan na hindi mo maintindihan, ngayon mo na nadidecrypt, di ba? Kaya pala nangyari yun. Kailangan kong maging ganito para maging matatag ako. Kasi kung di nangyari yun at binasya ko, ang lambot ko, iyak na ako, di ba? So ayan, narinig natin lahat, napakaganda ng topic natin. So, mixed emotion, halo-halo, di ba? Meron yung carried away tayo. So, hindi maiwasan naluluha, nagagalit, di ba? Natatawa na lang, di ba? So, syempre, bago matapos yung ating The Chris Rap Podcast Show, syempre, magpapasalamat tayo kay Brother Alvin sa mga, sa pagtanggap Thank ng you, pleasure Chris niya. Tinanggap niya na masaya. So, syempre, bilang pasasalamat sa Tiffany and Chris, may regalo kami. Thank you, Tiffany and Chris. Ayan. Bili kayo ng luxury bag kung kailangan nyo sa Tiffany and Chris. And thank you. I hope na supportahan nyo yung mga shows ng mga i-guest pa ni Chris Rap. Panoorin nyo rin. Ganun din sa akin, magtuturo-turo ako sa account ko. Note kayo doon. So ayan, kung nagustuhan nyo ang aming mga pinag-usapan, talakayan, just follow our social media platforms. And abangan nyo ang next episode ng The Chris Rap Podcast tungkol sa buhay, pag-asa at tagumpay. Thank you. Thank you po. Chris Ruff, Uncovered.